Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Cram Zusi, shoutout kay The Gamer Pahardo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Shit, sa madaling salita, kapag hinati ka sa apat na salita, isa-isa, malalaman mo na puno ito ng lahat ng uri ng emosyon na may isip mo. Ang mga taong Mercury ay hindi makapaghintay na kunin ang kanilang mga mata sa lugar, pagkatapos ay pakinisin muli ang mga ito at muling tingnan ang mga ito. This is fucking weird. Dahil, halos sa sandaling imulat ni Aaron ang kanyang mga mata, ang kandado na orihinal na nakalok sa kahon na gawa sa kahoy ay bumukas din ng sabay. Oo, walang proseso kung saan nawawalan ng lakas ang Aaron. Kahit na, hindi man lang ito nakakausap ng Aaron mula umpisa hanggang katapusan, ngunit tulad nito, natural na nabuksan ang lock, na dapat ay napakalakas. Hindi ba kalokohan yun? Tiyak na alam ng mga tao sa Mercury na ang kapaligiran dito ay mahalumigmig, ngunit ang kandado na ito ay tiyak na hindi isang ordinaryong metal na kandado, at hindi ito kinakalawang dahil narito sa buong taon. Kahit na ito ay kinakalawang, hindi ito kinakalawang. Buksan ang iyong mga mata at takutin ka. Siya ay tulala, at ang 2 taong nanunood ng magandang dula sa langit ay nagkatitigan din, nakatingin sa isa't isa na hindi maintindihan, na tila naghahanap ng sagot. Pero obviously, sa oras na ito, ni isa sa kanila ay hindi makapagbigay ng sagot sa isa't isa. Umiling si Bahwang Tianshu, maaaring ito ang tinatawag na tadhana. May sarili akong arrangement. Narinig ng matanda na nagwalas ng sahig ang talumpati, at tila may biglang gustong intindihin. Tumanggaw siya ng mariin, at parang totoo ang sinabi niya. Minsan ang mga bagay ay napaka-impermanent at hindi patas. Anyway, ang mga taong Mercury ang dapat magalit, hindi sila. Buzz. Halos sa sandaling nahulog ang kandado, ang buong kahon na gawa sa kahoy ay nagsimulang bumukas ng dahan-dahan. Isang gintong liwanag ang sumabog mula sa puwang. Nang ganap na mabuksan ang tuktok ng kahon, ang gintong liwanag ang nagliwanag sa buong bulwagan. Isang bagay na nakabalot sa gininto ang liwanag at hindi makakita ng malinaw ay dahan-dahan ding lumipad palabas ng kahon at bumangon hanggang sa nahuhumaling ang mga taong shuayin dito, at ang kanilang mga mata ay sumasabay dito. Brush. Matapos tumaas ng halos 1 metro, ang gininto ang liwanag ay nagsimulang pumutok ng marahas, na naging dahilan upang hindi maimulat ng mga tao ang kanilang mga mata. Bahagyang inilayo ng taong Mercury ang mukha sa gilid para maiwasan ang pinsala nito. Ang Aaron ay tila hindi naapektuhan. Dahan-dahan niyang itinaas ang mga mata at tiningnan ito. Magsipilyo. Sa gitna ng gininto ang liwanag, hindi mabilang na maliliit na gintong tuldok ang lumipad at mabilis na nakaayos sa gitna ng hangin. Sa di kalayuan, para silang gintong kurtina na nakasabit sa hangin. Isa pang tunog ang tumunog, at ang bawat gintong tuldok ng gintong kurtina ay muling kumislap. Nang mawala ang liwanag, ang naiwan ay mga salitang may kakaibang hugis ngunit mahaba tulad ng mga font. Remember, remember, remember. Hindi pa malinaw na nakikita ang Aaron, ngunit ang taong Mercury sa likod niya ay umaatungal. Ito ang mga lihim na itinatago ng kayamanan ng buwan, ngunit hindi mo maintindihan ang sinabi ko. Si Aaron ay sumimangot at sumimangot. Hindi lang kasi siya nakakaintindi. Mukhang nahihilo lang. Kung may hindi nagsabi sa kanya na ito ay isang salita, hindi iisipin ng Aaron na ito ay isang salita. Para sa Aaron, ang pinaka-hindi maintindihan na bagay ay ang karamihan sa ilang sinaunang Sanskrit o ilang kakaibang salita ay hindi alam ang kahulugan ng mga ito, ngunit ang salita, kahit anong uri, ay palaging may kaayusan. Siguro hindi mo alam kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit at least alam mo kung ano ito. Iba talaga ang mga salitang nakasabit sa harapan niya.
Hindi ito kahit isang salita, ito ay tulad ng isang malaking tanga ng isang pamilya na nagbabaybay ng ilang Ingles na may ilang mga kakaibang kilos, at pagkatapos ay gagawin kang isang tumpok ng abstract simpleng mga painting sa kanyang ulo, bago pa man pumasok sa bulwagan ang lalaki ng Mercury, pinaalalahanan na siya na maging handa sa pag-iisip, ngunit hindi naisip ng Aaron na magiging ganito ang katapusan. Hindi ba nakakatawa? Sigurado ka bang salita ito? Sumimangot si Aaron at lumingon sa lalaking Mercury, puno ng pagdududa ang maliliit niyang mata. Dapat bang salita? Pwede bang kurtina? Ang taong Mercury ay sumagot ng Aaron. Aaron ay inilibot ang kanyang mga mata, hindi ba't mas nahila ang kurtina? Sino ang mayabang na magsabit ng ganoong kurtina? Gayunpaman, natatakot akong hindi ito maisip ng Aaron. Minsan siya ay sadyang nagtanim ng mga bulaklak, ngunit hindi sinasadyang nagpasok ng mga willow. Ngunit si Liu Chengyin, the words of Mercury man are outrageous. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Tama ang hula mo. Sa pagpupulong pa lang na ito, pareho na lang silang itinuring na kalokohan. Saan nila malalaman na ang tinatawag na Treasure of the Moon ay talagang magiging front door curtain kung saan? Nakatalikod si Aaron na nanlumo at nagpatuloy na tumingin sa serye ng mga kurtina ng pinto. Bagamat ang pagkakasunod-sunod nito ay talagang higit at higit na katulad ng lumang sunshade curtain na ginamit sa matandang pamilya sa lupa, kung nais mong tingnang mabuti ang bawat salita. Sa katunayan, mayroon itong hitsura ng braille ng higit pa o mas kaunti, na maaaring sabihin sa nakaraan. Kakaiba, hindi napigilan ni Aaron na sabihin, ano ito? Hindi ito isang salita, naguguluhan din ako gaya mo. Ibinuka ng lalaki ni Mercury ang kanyang bibig, kahit sa oras na iyon, upang malaman kung ang mga salitang ito ay mga salita o hindi. Gumugol ako ng isang buong dekada sa paglalakbay sa buong mundo, at ang karamihan sa aking mga ari-arian ng pamilya ay ginamit upang kumuha ng mga taong may kakayahan at kakaiba, mga tao upang i-decrypt ang mga ito para sa akin. Pero 10 taon, wala. Ang ilang mga tao ay nagsabi na ito ay isang karakter, at ilang mga halimbawa ay ibinigay, kahit nakasama ang ilang mga sinaunang font na may katulad na mga hugis. Upang sabihin ang katotohanan, ito ay medyo nag-aatubili. Katulad nito, ang ilang mga tao ay nagsasabi na ito ay isang bagay at may mga kaugnay na halimbawa, ngunit sa palagay ko ay hindi ko na kailangang sabihin patungkol sa resulta. Tumango si Aaron. Ayon sa kanyang kasalukuyang obserbasyon, ito man ay isang bagay o isang salita, ito ay may isang tiyak na katotohanan, ngunit makikita mo ang argumento na ito ay napaka-nakakatawa sa turn. Ang bagay na ito ay napakagandang bulaklak, sa gitna lamang ng dalawa, walang kinikilingan. Bakit mo ipinilit na ito ay isang salita sa wakas? Tanong ni Aaron. Ito ay salamat sa isang pagkakataong makatagpo. Mercury Humanity, sa loob ng isang buong dekada, gumugol ako ng maraming mapagkukunan ng tao at pananalapi, ngunit wala akong nakuhang anuman. Huwag nating sabihin kung ang aking mga mapagkukunang pinansyal ay sapat na upang suportahan, ngunit ang aking puso ay ganap na nawalan ng pag-asa. Sa katunayan, medyo desperado ako tungkol dito, ngunit sa oras na iyon, narinig ko ang ilang mga alamat na mayroong isang uri ng kalahating hayop na naninirahan sa isang sinaunang bundok hanggang sa malayong hilaga. Tinanggap nila ang mga hayop bilang kanilang katawan, nakatuon sa mga tao, kakaiba at makapangyarihan. Sa kasamaang palad, ang katawan na ito ay laban sa normal na etika, kaya hindi sila makapagsanay. Sa paglipas ng mga taon, sila rin ay binubuli at pinag-uusig dahil hindi nila kaya, at sa wakas ay kailangan pang magtago sa kabundukan at ihiwalay sa mundo. May kaugnayan daw sa mga salitang ito ang mga salitang ginagamit nila. Tumango si Aaron, nahanap mo ba sila? Hindi. Gumugol ako ng halos kalahating taon sa paghahanap sa mga bundok araw at gabi, ngunit hindi ko nakita ang gayong tao. Nagugol ako ng labis na pagsisikap, na may labis na pag-asa at nagbayad ng labis, ngunit sa huli, ito ay walang iba kundi walang laman na kagalakan. Alam mo ba kung gaano kasakit ang nararamdaman ko? Iyon ang huling dayami na durog sa akin. Pagkatapos maghanap ng isa pang walang bunga, ako ay lubos na galit. 3 araw at gabi kong pinasabog ang bundok, ngunit mahirap pa ring pakalmayan ang aking puso. May isip ng Aaron ang kanyang galit at hindi pagpayag sa oras na iyon. Oo, para sa sino mang gumugol ng mga dekada, ngunit maaari lamang mapanood ang pag-asa na paunti-unting nawawala,
at sa wakas ay direktang nagiging kawalan ng pag-asa. Mahirap pakalmayan ang puso ng sinuman sa isang panahon. Pero dahil din sa sobrang galit ko, pagkatapos ng pambobomba ng 3 araw at 3 gabi, nakoma ako dahil sa pagkabalisa at pagod ko. At ito ang koma na nagbigay sa akin ng hindi inaasahang saya. Oh, sumimangot si Aaron. Isang batang babae ang nagligtas sa akin at dinala ako pabalik sa kuwebo kung saan siya nakatira. Higit sa lahat, hindi niya sinasadyang nakita ang aking kayamanan ng buwan, at sinabi niyang alam niya ang mga salita dito. Alam ba niya ang mga salita dito? Ang Aaron ay bumaba din sa espiritu. Tumanggaw si Mercury, oo, sinabi niya na ito ay isang napakatandang teksto. Nakita niyang isinulat niya ito. Sa kasamaang palad, ang kanyang lolo ay namatay sa loob ng maraming taon. Siya ay isang pamilya ng isang anak na babae. Sa makatuwid, hindi siya tinuruan ng kanyang lolo, alam lamang ang pagbigkas ng 1 o 2 salita dito. Ang unang pinaghalong salita sa kaliwang itaas at ang huling mang salita sa kanang ibaba. Salita ba talaga? Nang marinig ang mga salitang ito, biglang lumingon si Aaron. Not to mention, with the mixed words and mang words, naramdaman talaga ni Aaron na medyo magkapareho sila sa 2 salitang ito nang tingnan niya ang una sa kaliwa at ang huli sa kanan. Nang bumagsak ang boses, biglang nagbago ang gintong tuldok na katumbas ng una at huli sa kaliwa, at nagkaroon ng mahiwagang eksena. Storytelling channel sa YouTube. Wow! Ang 2 gintong tuldok ay biglang nagbago, at bahagyang gumalaw sa kanilang posisyon, at naging 2 malalaking karakter sa parehong oras. Bastos, mang. Biglang natigilan si Aaron. Nagkataon na 2 malalaking karakter ang nakilala kanina. Shit, itong lalaking ito. Kaya ko ito. Ito ay talagang isang salita. Kung ito ay tama, ito ay automatikong magpapakita ng tamang nomenon, ibig sabihin. Aaron frowned. Agad na naunawaan ng taong Mercury kung ano ang gustong gawin ng Aaron. Ngumiti siya on the spot at sinabing, gusto mo bang hulaan ang bawat salita? Hindi nagsalita si Aaron, ngunit ipinaliwanag ng kanyang mga mata ang sagot. Dahil magagawa nito ito, natural nitong samantalahin ang butas ng panuntunang ito upang makagawa ng mga bulag na hula. Bagaman mayroon talagang libu-libong mga salita sa mundo, ito ay palaging limitado, at natural na ito ay palaging magtatapos. Ito ay mas madali at mas magaan kaysa lumabas sa loob ng mga dekada at daan-daang taon, at hindi ito desperado. Umiling ang taong Mercury, aaminin ko hindi ako kasing tanga mo, pero hindi ibig sabihin na tanga lang ako. Masasalamin mo agad ang walang hiyang paraan na ito. Kahit na late ako, lagi akong darating. Bahagyang sumimangot si Aaron, ibig sabihin na subukan mo na. Ilang beses ko nang sinubukan. Mapait na ngumiti si Mercury, pagkatapos ay tumingin sa kayamanan ng buwan at walang magawa, maaaring ang bagay na ito ay talagang isang kayamanan. Tila may providence o self-consciousness. Alam kong sinusubukan mo ang mga salita, at walang pagbabago sa buhay at kamatayan upang sabihin sa iyo kung nahulaan mo ang tamang salita. Ito, tumingin pabalik si Aaron sa kayamanan ng buwan. Isipin ito bilang ang pinakamataas na kayamanan. Kung talagang gusto mong magkaroon ng ilang banal na kamalayan, ito ay nasa nakaraan na. Kung hindi mo mahulaan, ang tanging paraan na natitira ay gumugol ng 12 o daan-daang taon sa pag-asang iyon, tulad ng ginawa niya sa simula. Sa totoo lang, hindi malamig ang Aaron sa mga ganitong gawain. Ito ay tulad ng pagbili ng mga tiket sa lottery sa lupa. Buti na lang talaga may suspense dyan, pero kung gusto mong kumita dito, mamamatay ka sa panaginip mo sa huli. Maaari lamang itong gamitin bilang isang hindi inaasahang kagalakan na hindi nakakaapekto sa iyong kasalukuyang pag-unlad. Maaari ba talagang walang laman na saya? Bahagyang kumunat ang noo ni Aaron at pinag-isipang mabuti kung may posibilidad ng iba pang paraan, o dapat ba akong pumunta sa tinatawag na mga bundok na tulad mo? Umiling ang taong Mercury at sinabi sa mapait na tinig, sa tingin ko ay hindi mo ito kailangan. Sa palagay ko, ang alamat ng kalahating hayop na tao ay napakabitin. Paano ang babaeng nakilala mo? Kahit na ito ay hindi kilala sa loob ng maraming taon, paano kung may mga inapon niya o mga tao niya? Hindi mo ba sinabi na alam ng lolo niya ang ganitong uri ng pagsusulat? Kung ganoon, malamang na ito ay isang uri ng pagsulat ng kanilang tribo. Kung makakahanap ka ng mga tao sa kanilang tribo. Bago matapos magsalita si Aaron,
Ang taong Mercury ay nag-ambala sa oras. Kasabay nito, ang isang palanggana ng malamig na tubig ay bumuhos sa kanyang ulo ng hindi magalang. I tossed and turned and finally found this. Sa tingin mo ba hindi ko naisip ang sinabi mo? Sa pagsasalita tungkol dito, ang taong Mercury ay walang magawa na tumingin sa Aaron, ginagago mo na naman ako. Ngumiti ng mapait si Aaron. Hindi niya sinasadya, pero halatang nagbibiro ang lalaking Mercury. Nakipag-usap ako sa batang babae tungkol sa masamang buhay sa kabundukan. Bukod pa rito, ang mabigat na nyebe noong mga taong iyon ay naging dahilan upang mas mahirap ang pagkain sa kabundukan, na naging dahilan ng halos lahat ng iilan. Nilang mga tao ay namatay sa gutom sa kabundukan, kasama na ang lahat, mga kamag-anak niya, isa rin siya sa kakaunting tao na nakaligtas kapag nagkataon. Later, she helped me find other people who survived. In fact, wala masyadong tao, mga 10 tao, tinanong ko silang lahat. Nang marinig ito, naramdaman ni Aaron ang higit sa kalahating lamig. Walang nakakaalam ng mga bagay na ito. Tama ba? Tumango ang taong Mercury. Oo, hindi nila kilala ang isa't isa. Ngunit may nagbigay sa akin ng clue. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!